Amoy nakaka-joyful! Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit. Charm Fab Con, bangong kumakabloom, tanggal amoy kulob sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fab Con with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa charm. Charm Fab Con. ACS. Galalala Fabcon! Galalala Fabcon! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calafabcon, amoy nakaka-joyful! Galalala Fabcon! Galalala Fabcon! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calafabcon, amoy nakaka-joyful! For me po, sobra po kasi marami po siyang nadulot sa life ko ngayon. Katulad po niya, nagkaroon po ako ng opportunity na makapasok sa national team na hindi ko naman po inakala nung bata. Madami po siyang natulong din sa buhay ko. I don't wanna say pressure, pero siyempre meron tayong parang challenge na siyempre you're not just coaching a club, you're not just coaching a school, but it's already the country's best juniors, yun yung ililid mo. Abangan this Saturday. Rewind tayo sa special screening ng short film for a cause na pinagbibidahan nila Miss Grand International Queens Emma Mary Tiglao and Gotcha Bell. Don't worry, you will eat lechon. Lechon. And secret. Yang. You will spill again? What's that? Balikan din natin ang electrifying performance ng K-pop group X-Love sa Pinas. That's my best ass. That's your best ass. I done did something, stay the hell up on my best ass. At kilig vibes natin ng Thai Jill Stars DK Nurse sa Pinoy Chowders. Alas 12 ng tanghali, dito lang sa DZRH TV. Dami talagang mga sakit ngayon. Kaya para malaman kung paano ito maiiwasan at malulunasan, tayo na't makinig sa ating programang Lunas. Nagbabalik po sa second part ng ating discussion dito pa rin po sa programang Lunas sa DZRH at RHTV. Usapang kidney transplant and organ donation ang ating topic. Balikan rin lamang muna natin, Doc, yung ating naiwang katanungan bago tayo mag nga po ba yung mga signs and symptoms or manifestation na maaaring nararanasan na po ng pasyenteng may problema na po sa kanilang bato or kidney? Ang una mong makikita dyan, yung pamamanas. Pamamanas ng paa, minsan ng muka. Pangalawa, yung ayaw na natin silang umabot sa hirap silang huminga.
Pero ito po yung mga sintomas na kadalasan na dinadala na sila sa emergency room. Nagkakaroon kasi ng tubig yung kanilang baga sapagkat yung tubig na yun hindi na nailalabas ng ating katawan. No? Kasi nga si kidney ang nag-filter niyan para mailabas mo. No? Ang pinagmumula ng mga sintomas na ito ay dahil hindi natatanggal yung mga waste product sa ating katawan. No? Kasi yan yung function ni kidney, tanggalin siya. No? Isa pa dito is yung ihi. No? Yung iba, bigla na lang hindi umiihi. Or minsan nagsisimula na parang ang panghi ng ihi. No? Tsaka masyadong mabula yung ihi. No? So, ito yung mga simptomas na minsan hindi mo papansinin kasi sabihin mo, yung ihi ko baka ganun lang talaga, mapanghi naman talaga yung ihi. No? Pero kung ikukumpara mo siya sa normal, hindi ganun naman ka maamoy ang ihi talaga. No? So, ito yung mga simptomas. Yung pananakit, Dok, kadalasan ng puson or sabihin natin dun sa bahaging iyon, may kaugnayan ba yan sa pagkakaroon rin natin ng problema sa kidney? Usually, ang isa pa na simptomas ay sumasakit ang tiyan. Sumasakit ang tiyan, nagsusuka. No? Ito yung mga pasyente na meron. Minsan yun lang ang simptomas o kaya masakit lang ang ulo, masakit lang yung katawan. No, minsan yung calf area natin, para minsan yun yung kino-complain nila, sumasakit lang siya. Yes. Pagdating sa ER, pag pinakuha mo yung creatinine, ang taas na, no. So yes, meron na mga sintomas ng pagsakit ng tiyan, not necessarily po sa puson, pero minsan buong tiyan niya masakit. So anong bahagi, Dok, ng tiyan? Kasi 'di ba may sakit ng tiyan na dulot ng ulcer, nalipasan ng gutom or gutom, 'di ba? Pero may manifestation naman kasi itong CKD na hindi lang naman talaga sakit ng tiyan, no? Meron din nagvo-vomit ito. Yung sakit kasi pag sa ulcer naman, parang pakiramdam niyan mahahapdi Tsaka naka-point yan mismo sa mismong, meron tayong tinatawag na epigastric area, yung sa ilalim ng buto ng dibdib. Yes. Doon mo siya nakakapa. Pero ito kasing abdominal pain na nakikita natin sa mga chronic kidney patients natin, general siya eh. So wala talagang masabi na kung saan. Pero may generalized abdominal pain sila. Pero with concomitant yan usually na sumasakit din yung buong katawan or nagvo-vomit sila. Okay. Given that mga signs and symptoms, Doc, kapag may mga pain kasi tayong nararamdaman, umiinom rin tayo ng pain reliever. Eto ba, Doc, makaka-apekto sa ating bato or makaka-form nga po ng problema sa ating bato? Yan nga yung sinasabi natin, no? Pagka merong kakaiba talagang nararamdaman, wag basta-basta iinom talaga ng gamot, no? Kasi isa rin sa culprit ng mga nagkakaroon ng sakit sa bato, yung umiinom ng napakaraming pain relievers. No? Kaya meron din tayong tinatawag na NSAID nephropathy, yung mga ganito na nagkakaroon ng sakit sa bato nga kasi parang ginawang vitamins, no? Ginaig pa na vitamins yung mga pain reliever natin, no? Yung mga pasyente natin may arthritis, no? Yung mga hindi talaga makatolerate ng pain tapos hindi magpakonsulta. Ina-check ang kanilang creatinine kung kamusta na ba, yung urinalysis, so walang ganitong check, basta inom lang ng inom. So yes, no, malaking factor din ang pag-inom po ng mga pain relievers. Kaya hindi tayo dapat nagse-self-medicate, Doc, Yes, kasi ito nga po ay makaka-apekto sa ating internal organ, lalong-lalo na nga po sa kidney. Pero ano nga po, Doc, yung maaaring dahilan kung bakit nauuwi sa kidney transplant yung sakit natin sa bato, Ito nga, ayaw natin talagang umabot kayo sa pagkakasakit sa kidney at ma-transplant kayo. Pero ang mga dahilan po talaga is number one, sinabi ko, acquired nga siya, no? Yung pagka po kayo ay magkaroon ng diabetes, hypertension, yung mga may sakit sa arthritis. No? So, ito po talaga dahil long-term po yung gamutan ng mga sakit na ito. So, meaning to say, kung hindi din ikaw nakakapagpa-check up talaga,
Si kidney po kasi mapagbigay siya, no? Siya yung Oo. pinakamapagbigay natin na organs. Napakabait ni kidney, no? Parang naubos na ang lahat. Siya yung last na bibigay. So, kaya more or less, yung pag nasira ito, ibig sabihin matagal na siyang nagbibigay sa'yo, nagko-compensate, no? Oo. Kaso hindi siya napansin, no? Usually, no, may mga pag-aaral na it will take around 10 years bago talaga ma-manifest yung pagkasira ng bato. So imagine that, no, in that 10 years na hindi mo pinapansin, uncontrolled yung iyong diabetes, uncontrolled yung iyong hypertension, meaning to say hindi ka umiinom ng tamang gamot, hindi na-adjust ng tama yung gamot mo. So si kidney nagko-compensate siya na nagko-compensate until such time na sabihin niya hindi niya kaya. Oo. Wala na. Naibigay niya na lahat. So, sira na siya. May hugot pala tayo dito kay kidney. Naibigay na lahat. Oo, naibigay na lahat. Pero sa bandang huli, bibigay rin talaga siya, Doc, ano? Yes. Kapag talaga naabuso natin ng husto. Kaya dapat pinapangalagaan natin, no? Hindi lang dapat yung puso. Oo, hindi lang yung... Meron ka ring atay na kailangan pahalagahan. Pero ito si kidney, ano talaga siya, last siyang magko-compensate, no, until such time na talaga maging organ failure na siya. Pero ang kidney transplant hindi naman talaga siya na isasagawa talaga, Doc, ano, kasi mahirap rin kumuha ng mga donor natin. Parang ang nangyayari, nagpupunta muna tayo sa dialysis. Tama ba? Yes. So once na ma-diagnose ka na may organ failure na, kidney failure, so meaning to say, kailangan mo nang ma-subject to dialysis kasi walang mag-filter ng mga dumi mo sa katawan, no? So then mo nahahanapin yung mga katulad namin, no, yung vascular surgeon na maglalagay po ng access sa inyo. So ang pinakaayaw natin is malagyan ka sa leeg, Oo, bakit, yung mga Doc? emergency na tinatawag. Mas marami kasi siyang komplikasyon kumpara na mapreparahan kang malagyan ng fistula. Pero hindi ba yun yung unang proseso, Doc, kapag yung ikaw ay magda-dialysis na ikaw ay bubutasan dito? Yes, no? Yan yung mga paniniwala ng mga tao, no? Ito yung mga sinasabihan na ng ating mga nephrologists na, Tay, ang creatinine mo ay tumataas na, mukhang hindi na natin ito mapapababa. Mas maganda magpaabang na tayo ng fistula kasi para hindi na ma-emergency na malagyan sa leeg, no? I'm sure our nephrologist will really advise, no, ng preemptive, no, fistula creation sa mga taong nakikita nila na mukhang magdadialysis na. Kasi nga sabi ko sa'yo, it's a long-term process. Hindi naman siya biglaan. Merong mga cases of acute kidney injury. Yes, pero iba yung mga reasons na mga yan. Pero po itong pasyente mo na ito na nakikita mo na halos buwan-buwan, na nakikita mong tumataas ang creatinine, ito yung mga nagde-develop ng chronic kidney disease, no? So, maa-advisean mo sila talaga na magpagawa ng fistula. At yun yung gusto natin. Kasi alam mo, pag nalagyan ka ng catheter sa leeg, temporary lang yan ang mga Pilipino, pag sinabi mong temporary, ang advice lang naman talaga is 6 weeks, ginagawang 6 months. No? So, hindi kasi yun tama. No, maaari magkaroon ng infection yung sa leeg, and at the same time, pag tumatagal yung catheter kasi dyan, nagpepeklat yan, kumikipot yan. So pag tinanggal mo yan, napakarami ng komplikasyon. Ang hirap ng lagyan ng mga iba pang access. So nasisira, nauubusan ng access. Yun nga yung problema natin, even though we would just like this, the dialysis should be just a bridge. No, meaning to say, pag sinabi mong bridge, pag na-diagnose ka ng CKD, ma-dialysis ka, ma-transplant ka kagad. Ang problema kasi sa atin, hindi naman tayo gano'n, no? Kasi hindi naman, walang transplantation kung walang organ donation. So kung wala kang donor, hindi ka matatransplant. So yan yung mga paghihirapan mo. So dapat, ang iyong pagpapalagay ng access should be planned well. Kasi dapat talagang prepared ka rin na medyo magamit ito ng matagal, maganda ang... Hindi kasi ibig sabihin na may fistula ka dyan at nagagamit mo sa dialysis ay okay na. So may mga parameters din yan. Dapat gumaganda rin yung mga laboratorio mo. No? So, kailangan, importante,
no, na maintindihan ng pasyente po na pag kayo ay inadvisean na magpagawa ng fistula at Yes. para maiwasan ng liig, mas maigi po talaga na kayo ay sumunod, no? Dahil ito ay para sa inyo. Alright. Pag-usapan pa natin yan, Doc, mainam na i-elaborate pa natin yan para nga po sa ating mga tagapakinig at taga-subaybay para mas magkaroon sila ng kaalaman kung paano nga po ba nila i-handle yung kanilang health condition once na ma-diagnose nga po sila na may problema na po sa kanilang bato. Sa ating pagbabalik dito pa rin po sa programang Lunas sa DZRH at RHTV. Sa loob ng 86 na taon, DZRH ang naging kaagapay ng mga Pilipino sa balita, sa serbisyo at sa bawat kwento. 86 na taon ng tiwala at sa mga darating pang taon, mas pinalakas at mas pinagtibay para sa Pilipino. DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Serbisyong tapat sa'yo, DZRH. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo 3:00 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. ating mga eksperto. Dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS. Trending and Battle Show. Kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Pilipino, dito lang sa DZRH TV, matchable entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Is better than cure. Kaya para sure, atin ang pakinggan ang palatuntunang pangkalusugan. Lunas. Lunas. Kayo pa rin po ay patuloy na nakikinig at nakasubaybay sa programang Lunas sa DZRH at RHTV. Usapang kidney transplant and organ donation ang ating topic. Kasama pa nga rin po si Dr. Arlene Duque. At sa pagpapatuloy nga po, Doc, ng ating discussion, eto nga po, pwede nga po ba, Doc, na pakibigyan nga po kami, i-orient nyo nga po yung ating mga listeners and viewers, kung paano nga po ba dapat natin hinahandle. Kasi, di ba, lalong-lalo na kapag senior, aasa na yan sa kanilang anak kung paano nila yung magiging diskarte, 'di ba? Sa operasyon, yung kidney transplant, or di naman po kaya dito muna sa dialysis dahil wala pa nga naman po tayong makukunan na donor. Importante sa lahat na iintindihan natin yung sakit, 'di ba? No? Kaya talagang ang pakikipag-usap dito parang sa bata, no? Hindi lang pwedeng sa bata mo o sa pasyente mo sasabihin, no? Involved. Once na na-diagnose ka talaga ng chronic kidney failure or even disease pa lang,
ipinapaliwanag na sa'yo yung course. So, kailangan talaga mong mentally and emotionally ma-prepare mo rin yung sarili mo. Kasi it's going to be a long-term treatment. No? Ang haba talaga, hanggat hindi ka natatransplant kasi, hindi ka mawawala sa dialysis. That's the fact. No? So, kung long-term treatment ito, so dapat ang pagpaplano din natin long-term din, no? From access. Kasi hindi ka naman madadialysis, no? Kahit mabigyan ka ng prescription dyan, hindi ka madadialysis nang wala kang access. No? So, yung role na mabigyan ka ng plano sa access mo is very important. Kaya, minsan kami, as vascular surgeon, gusto namin pag meron ka na sa leeg, kunyari, hindi na iwasan, hindi ka sumunod Yes, pinagpaliban ng pinagpaliban. In denial ka pa, so inabot na ng ilang buwan ito, sinasabihan mo na talaga yung pasyente na dapat malagyan ka na ng fistula. Kasi yun yung pangmatagalan. And take note, pangmatagalan ha. Hindi natin sinasabing permanent. Yes. No, kahit sa access wala forever. Nasisira siya, daming hugot. Kaya nga. Nasisira siya, ma'am. So, imagine if kailangan siyang i-access or i-cannulate 2 to 3 times a week. Pwede talagang humina yung fistula, mabutas yung fistula. So, yung planning na yan, kailangan mong ma-explain sa relative, no, na hindi ito yung magiging first time na gagawang ka ng fistula or ng access hanggat hindi ka natatransplant. Okay. Yung pagkakaroon natin ng access dito sa bandang leeg, Doc, ibig sabihin, di ba, humantong na nga po sa emergency case yung pasyente. Pero kailan dapat natin ilipat dito sa may bandang braso, Doc? Okay, pag ginamit mo yung catheter na temporary sa abroad, no, yung mga ibang napuntahan ko na nakapag-train tayo na kaunti, 2 weeks lang yan Yung iba nga 1 week Oo, pero so marami tayong kakilala, Doc, na tumatagal na. Exactly. So dapat bago pa yan na ilagay, meron ka ng abang. It's just so happen, yung abang hindi pa magamit. Okay. Pero sa atin, ina-adjust natin siya na hindi naman recommended na abutin ng buwan. Pero sa atin, gumagawa tayo, yung mga pasyente natin may sariling guidelines. Diskarte. No, na inaabot ng 3 months, 6 months. So, yan yung sinasabi ko na pag tumagal na siya dyan, nagkakaroon na ng infection. Pag tinanggal mo yan, yung peklat na ginawa niya, so kumikipot na yung ugat mo sa lieg. No, na pag nilagyan ka ng fistula sa kamay, lalaki na yung braso mo kasi hindi na magkaroon ng nagbara na yung sa leeg mo, so hindi na siya makabalik sa puso mo, hindi na makacirculate. So, from that catheter insertion, naggumawa ka ng sariling guideline mo, napakalaki ng complication niya sa'yo when it comes to planning. Kasi hindi ka na mahanapan ng mas maayos na paglalagyan ng access. And doon na nagsisimula yung problem. Kasi hindi ka na magawa ng maayos na access kasi nga, nagamit na yung kaliwat kanan mong leeg. I'm sure yung iba dyan, lalagyan, mag-i-infect, ililipat sa kabila. Kasi wala pa nga siyang access sa kamay No? So, wala na, sira na. So, yung plano natin na dapat madialysis ka hanggang sa magkaroon ka ng donor mo na ma-transplant ka, yun na yung nagiging problema. So, alam mo naman na pag wala kang access, hindi na magpapatuloy yung dialysis. Exactly. Alright. So, very important dito is planning, no? Anong access ang gagamitin sa'yo. So, hindi talaga ubra na basta ka lang gumawa ng access, no? No, kung saan mo lang ilagay yan. No? Kasi kawawa din yung pasyente sapagkat para kung saan ka na lang binutasan. Kakailanganin niya yan. So, importante ang planning. Importante na ma-discuss mo yan sa pasyente. At importante na maintindihan niya na nasisira yan. At pangalawa, pag nasira siya, gagawan mo siya ng panibago. Alright. Thank you for pointing that, Doc. It's a cycle. It's going to be a cycle hanggat nagdi-decide ka na magstay sa dialysis. It's a cycle. Okay. Pero gaano naman po ba, Doc, karami yung nakaka-access sa kidney transplant dito sa Pilipinas? Ayan. No, ang statistics ng may sakit sa bato na nasa dialysis around 30,000.
no? More or less, no? More or less, nasa 30,000. Ang natatransplant natin in a year, no? Annual, no? Sa National Kidney and Transplant Institute lang na data, less than 300. So imagine that gap. Oo. Wala pa sa kalahati, Doc. Oo, wala pa. Kasi nga, ang problem is no transplantation without organ donation. Ang organ donation natin, Doc, dapat ba nakukuha sa kamag-anak rin natin? Dalawa ang definition natin ng organ donation. One is living, either related sa iyo, hanggang fourth degree, no? Up to, and your non-related, no? So yung non-related, pwedeng ito yung asawa mo, yung kaibigan mo. Oo, pwede kaibigan. Yes, pwede. Basta ma-prove mo naman yung emotional na relationship ninyo, no? Sabi ko nga, hindi ka naman basta ikaw na mag-donate sa akin eh. Meron itong proseso pinagdadaanan, examination, kung kayo ba ay match, and at the same time, yung proof na talagang ang donation na nangyari between you and your friend ay isang legal at walang pagdududa. So maraming papeles itong hinihingi. No? Ito ay nangyayari dito sa ating opisina sa Human Organ Preservation Effort. No? Dito pinaprocess yung papeles ng mga gustong magpa-transplant. At isa pa na donor na pwedeng pagkuhanan ay ito nga yung gusto nating itulak, no? Kasi ito ay isang programa ng Department of Health at ito ay sinusuportahan ng napakaraming batas. Number 1, yung Republic Act of 7170, the Organ Donation Act. At number 2, yung napakaraming sunod-sunod na administrative order. So, itong organ donation ay patagal namang tinutulak talaga ng ating gobyerno. No? Na, hindi pa po ako doktor, ay meron na pong mga suporta. Kaya lang hindi siya napapansin. Ito yung deceased organ donation. At nakakaawa, no? Kasi sa ating bansa, less than 1 per million per people per million population ang ating data. So 100 million tayo. So sa isang taon, ilan lang yung nakukuha natin, no, na mag-participate sa deceased organ donation compared to Spain na pinakamarami 40. So dami nga. Ang dami nila, no? So compared sa UK, ang tataas. No, pero sa atin sa Asian country talaga, so isang factor pahirapan talaga. Culture. Oo, okay, sige. Alamin nga natin, Doc, yung mga guidelines para sa mga interesadong mag-donate ng kanilang organ, ano, sa ating pagbabalik pagkatapos lamang po ng ilang paalala. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS.
Amoy nakaka-joyful. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Ambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sinalakay Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Nagsimula sa kung paano maiiwasan at malulunasan ang iba't ibang karamdaman, atin ang pakinggan ang programang Pangkalusugan, Lunas. Last part po ng ating discussion, dito pa rin po sa programang Lunas sa DZRH at RH-TV. Tuloy-tuloy pa rin po ang ating discussion, kidney transplant and organ donation. Balikan nga rin po natin, Doc, yung ating naiwang katanungan, kung ano nga po ba yung mga guidelines na dapat nating isaalang-alang kung sakali willing and interested tayo mag-donate ng ating organ. Okay.
una muna i-clarify natin kung living ito, so dapat ang kausap po talaga dito is yung kamag-anak mo, yung mga kaibigan mo, at saka yung basta mapuprove natin na kayo ay related naman sa isa't isa. No? Oo. Yes, legal yung ating paraan kung bakit kayo magdo-donate, no? Kasi nga napakaraming proseso po at papeles na hihingin. Yung guidelines for the living, kailangan una muna is match. Okay, by blood type, yan, no? Number 1 na basic is dapat match ang blood type. Okay, and then the rest, kailangan yung sa living na donor, ma-prove natin na kayo ay healthy, no? Na eligible to donate. Oo. Pag may mga bisyo ba, Doc, like sabihin natin nagiinom, naninigarilyo, nakasubok ng droga, minsan, pwede pa rin bang mag-donate? Ang pwedeng mag-donate po, hindi naman po bawal na kayo ay umiinom, basta ang inyo pong liver function test ay normal. Okay. No? Hindi naman, kahit na po naninigarilyo, hindi rin po ito bawal as long as wala pong hypertension, diabetes. No? Pagdating po sa pag-take po ng drugs, ito po yung hindi natin siya pinapayagan. No? Lalo na po kung by test ay positive pa ito. So ibig ko po sabihin, bago ka makapag-donate, may mga criteria po kaming sinusunod, no? At may mga laboratorio po kayong gagawin, no? After po niyan, kung kayo ay pumasa na, ibig sabihin healthy, pwede po mag-donate. Ang next na po is yung papeles na, no? Kasi kayo ay interviewin po sa ating ethics committee, no? At dito natin ipoprove, no, yung inyo pong decision kung bakit po kayo gusto ninyong mag-donate sa taong ito. No? May age ba yan, Doc? Start sa ating administrative order, ang start na pwede sa living donation ay 21 years old. Wow, bata pa. Yes, and then pataas po, no, as long as ang donor po ay wala nga pong ibang sakit. No? Kailangan talaga healthy Okay lang na bakunahan na rin, Doc, ng COVID-19. Wala namang magiging problema yon. Both recipient and donor, gusto natin na may bakuna kayo. No? Okay. Pero kung sino magde-decide, Doc, kung ano ba yung dapat kong i-donate? Yung left or right organ, like sa kidney? So once kayo po ay na-approve na, no, pati ng ethics, no, papagawa po tayo ng CT angiogram natin, yung CT scan at saka yung function po ng kidneys ng donor. Basta po ang protocol natin diyan, yung magandang bato ay maiiwan sa donor. Okay. So, kasi hindi naman yan laging eksakto Sabi ko nga sa'yo, di ba, unti-unting nasisira yung bato mo, di ba? So hindi yung function niyan hindi laging 50% 50%. So lagi kaming namimili, kami ang magde-decide kung ano ang aming kukunin, basta ang sigurado iiwanan namin sa donor yung pinakamaganda. Okay. Ano naman po ba, Doc, yung maaari nating i-expect once na kapag donate tayo ng isa nating bato, ano po yung maaari nating maramdaman na may mga limit na po ba sa ating magiging activity? Okay, maraming pag-aaral, tsaka maraming magpapatunay dyan, no? Lalo na yung mga naging donors na wala po itong magiging limitasyon sa inyong gawain, wala rin po itong yung matatakot ka na baka ako din magkaroon na masira yung aking bato. No, hindi po, no, kasi nga ang kailangan nga lang ng isang tao ay isang bato, no, para po magpatuloy ang kanyang buhay, no. Minsan nga naisip ko kaya dalawa yan kasi baka yung isa meant really to be shared. Diba? So baka yun na picture yan ng nasa taas na ganito no? Kasi isa lang talaga yung kailangan mo, no? Isa lang talaga yung kailangan mo para mabuhay ka. So wala siyang magiging effect. Yung risk of magkaroon ka ng chronic kidney failure, magkaroon ka ng kidney failure will not be due to organ donation. No? Maraming pag-aaral na pong ginawa dyan at marami na po tayong donors na nakita naman po na hindi yun. No? Ang main reason pa rin
kung bakit masisira ang iyong bato is the same as doon sa kung paano nasira yung bato ng recipient. No, which is diabetes, and hypertension, arthritis, so pag-inom ng mga pain relievers, no, yung mga pag-inom mo ng ayaw mo ng tubig, no, paglaki mo, no, na nagdulot para magkaroon ka ng ibang sakit. So ito pa rin yun, no. Pero dahil sa organ donation, wala naman tayong nakitang ganyan sa mga pag-aaral. Kaya nga, ang transplantation naman for kidney, kailan pa yan sinimulan? No? Yung living donation. Yes. Kailan pa yan? Ang tagal-tagal na yan. Okay. Pero para naman po sa kaso ng pasyenteng nangangailangan ng donor, Doc, kahit ba senior citizen, pwede siyang mag-undergo ng kidney transplant? Like sabihin natin, 70 years old, 80 years old, ipupush pa ba natin yan, Doc? Meron akong nakita nung aking training pa, no, na as a fellow for transplantation, meron na transplant na hanggang 80, no, as long as ito kasi ay kaya ng kanyang pangangatawan. Sabi ko nga sa'yo, hindi naman basta pag transplantation ay basta ka na lang i-schedule. Talagang very rigid at strict naman ang process, no. Kung ikaw ba ay pwede talaga ma-transplant or hindi. I-clear ka naman, papagawa ka naman ng mga laboratorio para makita kung kaya ng katawan mo na ikaw ay ma-transplant. So yes, transplantation, pwede po natin itong i-offer even sa mga senior citizens. Ayun, magandang balita yan, Doc. Ano, talaga. So sa avail nila ng kidney transplant, meaning to say, gagraduate na sila sa dialysis, Doc? Yes, so ito talaga yung cure and treatment, no? It's the gold standard na treatment for organ failure ang transplantation. Yun nga lang, kailangan mo talaga ng donor. So, ibanggitin ko lang yung isa pa, no? Yung isa pang proseso para ikaw ay makapag-avail ng transplantation, no? Yung isa nga living. At ito yung importante, yung pinupush talaga natin, yung deceased organ donation, no? Kung sakaling mamatay. Yes, no. Ito naman po ay isang legacy mo na. No, ito naman ay ito ay pagiging altruistic na ito, no, na ikaw ay since ikaw yung buhay mo matatapos na dito sa mundo, wag natin i-put into waste yung ating organs. Kasi kahit po sa organs may recycle din, no? Pwede naman po itong magamit, no? May mga paniniwala kasi na kailangan pag umakyat ka sa langit, buo ka, no? Wala, parang hindi ko po mahanap kung saan yan nanggaling. No? Pero kasi siyempre mga paniniwala yan. Yung mga bagay na gusto po natin mabago, no? Na ang organ donation po ay isa ring tulad ng mga donasyon na ginagawa nating charity, no? Na pagbibigay ng mga material na bagay. Ito nga lang po, ang bibigay mo dito sa kapwa mo, buhay po. No? Yes. So, maaring nawalan po kayo dahil namatay po ang inyong mahal sa buhay. Pero imagine ninyo nakapagdagdag naman kayo ng buhay sa iba. Exactly. Baka po ang mabigyan nyo pa po nito, pediatric bata, no? Na magiging presidente na hinahanap natin na sobrang tagal na magbibigay sa atin ng kaunlaran, no? Yes. Pwedeng maging ganyan, di ba? So, sana po ito yung gusto nating ihingi ng tulong sa lahat, no? Magkapagbigay ng edukasyon, awareness na ang organ donation po ay ginagawa din po sa Pilipinas. Suportado po ng Department of Health. So sa halip na i-cremate ka na lang, Doc, i-libing ka na lang, 'di ba? Yung organ mo pwede pang pakinabangan ng iba. Paano po ito, Doc, maaaring gawin, no? May mga form po ba tayong kailangang fill upan diyan kung sakali just in case something happen, 'di ba? Hindi natin masasabi. Pwede na po ba tayong parang last will, 'di ba, na ipinapaubaya ko na yung aking bato kung kanino man, ganon? Alam mo, pinaka-basic, yung ating driver's license. Tignan mo yung likod niyan. Tinatanong ka dyan kung gusto mo bang maging donor. No? Alright. Pero karamihan sa atin, no? Ako din, nung una, hesitant pa. Hindi ko ka pinansin. No? Since ang ruling sa Pilipinas kasi is an opt-in. So, minsan, I think, ang proseso is kung hindi mo siya na-tick, automatic no siya. Okay, oo. No? So,
kung pwede po, kung kayo ay magre-renew ng inyong driver's license, tignan po ito maigi. At kung kayo po ay buong puso at taos-puso po na gusto niyo pong maging deceased organ donor, no? Pagtapos na talaga yung mission mo dito, paki-click po siya na yes, no? Kasi isa po 'yun sa pwede nating pagbasihan kung tayo po ay magpapa-consent sa inyong kamag-anak, no, na kayo po ay willing na maging donor. Kasi hindi na namin kita mahihinga ng consent. Talagang yung relative mo na ang magdidesisyon para sa iyo. Ngayon kung hindi nila alam na ikaw ay willing na maging donor, mahihirapan silang mag-consent. So yan yung problema natin dito. Yung paghingi ng consent sa kamag-anak. Kasi hindi nila alam kung ano bang legacy or ano bang gusto mong mangyari pag patapos ka na dito sa mundo, no? Kaya importante na maipahayag mo ito sa iyong kamag-anak. Dahil sila po talaga ang magko-consent para sa iyo. Pangalawa po is we have a donor card. No, organ donor card. Pwede mo po itong makuha sa aming opisina, sa aming Facebook page. And meron po kaming iHope app, no? Promote ko na lang din. Yes, go ahead, Doc. App, no? It's an application. Pwede mo po siyang i-download sa Google Play. And soon po sa iOS. So pagka po di-download mo to, pwede ka mag-register as organ donor. And then you can print the card. No? And just make sure namin itong mga hospitals, private or government, nagwo-workshop tayo dito about organ donation. Tinuturo natin ito sa kanila kung paano mag-identify, kung paano mag-detect, at kung paano siya itatawag sa HOPE. Kasi si HOPE ay isang organ retrieval arm. Ibig sabihin, kami talaga yung OPO kami, no? Organ Procurement Organization under the Department of Health. Na Army, NKTI, 4 NCR, Regions 2, 3, 4A, and 4B. So, itong mga regions na to, tinuturuan natin sila kung paano mag-identify, kung paano mag-refer. No? Tapos nasadyain nyo to, Doc? Yes, pupuntahan namin ito, i-assess namin yung mga pasyente, at kami mismo ang nakikipag-usap sa mga relatives, no, ng about organ donation. And you know the difficulties, kung makikita mo yung challenge, no, hihingi ka ng consent sa isang pasyente na nagdadalamhati for organ donation. Ngayon, kung hindi siya aware, hindi niya alam na may ganitong programa at kung para saan itong programa na ito, hindi ka magko-consent, diba? Kasi isipin mo, bakit mo naman kukuhanan pa ng organs yung kamag-anak ko, mamamatay na nga. Diba? So, etong ginagawa natin na pag-uusap, pagkakwentuhan na ito ay napakalaking bagay para maiparating natin, no, kung ano po ba talaga at para saan ang programa ng organ donation. Ayan, maraming salamat Dr. Arlene Duque sa impormasyon, napakamakabuluhang discussion na ating gawa ngayong gabing ito. Ayan, very enlightening nga rin po para sa ating mga kababayan na pwede ka maging living donor or deceased organ donor. At muli, Doc, para nga po sa mga interesado na magpakonsulta sa inyo o sa anumang aspeto na gusto nilang itanong regarding nga po dito sa kidney transplant, organ donation, ang inyong pong clinic address and hotline number. Na lang po, sa National Kidney and Transplant Institute na lang po, Human Organ Preservation Effort, sa 4th floor po ng Diagnostic Building, NKTI. Dito na lang po, no? Pwede niyo po kaming makausap dito. Maraming salamat once again, Doc, and keep safe always. God bless po. Thank you. Thank you. Thank you. Maraming salamat rin po Luzon, Visayas at Mindanao. Yan po ang kabuuan ng ating discussion ngayong gabing ito. At paalala rin natin, aanhin po natin ang ating kayamanan kung marami po tayong iniindang karamdaman. Kaya ugaliin po na magpakonsulta sa inyong mga pinagkakatiwalaang espesyalista. Inyo pong nakasama, Eleni Bensal, bumabati ng magandang gabi at magkarinigan tayo hanggang sa susunod. Dito lamang po sa programang Lunas sa DZRH at RHTV.